Yes, hello. Good evening po sa ating lahat. Narito na naman po si Len para sa ating ika-26 day ng ating sharing ng devotion video. At ayan, kakatapos lang ng ating Thursday devotion ng Alive in Christ, ang ating church na sinisimbahan dito sa Hong Kong. And thank you Lord sa ating mga bagong kaalaman na natutunan at karunungan na nagbumula sa ating Diyos. At pwede natin yung i-apply sa ating nagiging daily devotion at pag-aaral na ito. So bago po tayo magpasimula, huwag po natin kakalimutan na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa isang buong araw Panginoon, na alam namin na lagi nyo kaming sinasamahan Panginoon sa bawat mga dapat namin gawin. At ngayon ito ay aming napagtagumpayan Panginoon, dahil alam namin kasama mo kami at tinulungan mo kami para mapagtagumpayan ito Panginoon. Dalangin po namin Panginoon sa aming magiging pag-aaral na ito muli, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon, ay alam kong mas nadadagdagan ang karunungan na nagmumula sa inyo para sa mga nakakapakinig ng mga salitang aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa mga nakakapakinig nito ay evaluate ng bawat isa, Panginoon, ang kanilang puso, Panginoon, kung sila ay nakahanda na para sa pagbabago ninyo sa kanilang buhay, Panginoon, kung saan ay tanggapin at papasukin ang inyong anak na si Jesus upang maging Diyos at tagapagligtas nila, Panginoon. At ang pagsama ng banal na Espiritu ang magiging gabay, lalong higit namin, Panginoon, upang ang aming gawin at ang aming tahaking landas ay para sa kabutihan at ikabubuti namin. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko muna sa Lucas 17:26. Narito ay, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Message: ang mangyayari daw sa muling pagparito ni Jesus ay parang katulad noong panahon ni Noe. Application: kung nabasa na natin at napanood ang kwento tungkol sa pagbuhos ng malakas na ulan at pagbaha ng 40 araw, kung saan ang nakaligtas lang ay ang buong pamilya ni Noe at lahat ng uri ng hayop. Kung parang ganoon ang mangyayari, nararapat na gaya ni Noe ay mailigtas natin ang mga mahal natin sa buhay. Dahil kung noong inutusan si Noe na gumawa ng barko o arko para paghahanda sa mangyayaring iyon, ay hindi naniwala ang mga kababayan niya. Pinagtawanan at nilait pa sila na kabaliwan daw ang ginagawa nila. At nang dumating nga ang katuparan ng ibinabala sa kanila ni Noe at nais nilang makapasok sa barko o arko, ay huli na ang lahat. Dahil ang Diyos na mismo ang nagsara ng pinto para walang ibang makapasok kundi ang mga naniwala at nagtiwala sa mangyayari na nagkatotoo nga. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, alam ko para sa mga simula bata kasi, ay sumasali na kami sa mga DBCS, kaya di ba may mga kanta na ewan ko kung alam niyo yun, yung si Noe gumawa ng arko, si Noe gumawa ng arko, si Noe gumawa ng arko, inutusan siya ng Diyos. Bumuhos ang ulan at bumaha, bumuhos ang ulan at bumaha, bumuhos ang ulan at bumaha, ang arko'y palutang-lutang. Kaibigan ni Noe ay nagsabi, Noe, Noe, pasakay naman, nalulunod na kami. Ang sabi ni Noe, hindi pwede, ang arko ay sarado na. Ayan. So, sinamahan ko na ng kanta dahil alam natin yung kanta at kabisado. So, sa magiging pagdating daw ng ating Panginoong Yesus muli for the second coming, para kunin ang mga naligtas at tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, parang ganoon din ang nangyayari. So, kumbaga, di ko naman totally masasabing parang kami si Noe ha, pero kakasangkapanin tayo ng Diyos para magpahayag at magsabi at magbigay babala sa bawat isa sa atin na talikuran na ang kasalanan, tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, at mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi natin masasabi, di ba,
Kagaya yun, nung sinasabi sa kanila ni Noe at nung gumagawa yung pamilya niya ng arko or barko, iniisip ng mga taga-lugar nila, naku, mga babaliw na tong pamilya niya. Paano naman sinasabi magkakabagyo or uulan ng 40 araw? Eh, sobrang init ng araw, di ba? Yung kumbaga, hindi nila talaga expected. Kumbaga, false expectation. Akala nila hindi mangyayari yun. Eh, kaso, nung nagpatuloy sila Noe at ang kanyang pamilya na gawin yung arko dahil yun yung inutos sa kanila ng Diyos na gawin, is nang matapos nila, and syempre lahat ng pinagawa ng Diyos, isama man yung buong pamilya, tapos lahat ng klase ng mga hayop, kailangan may babae at lalaki para magkakaroon ng breeding na kung saan ay magme-mate ang babae at lalaking hayop para makakreate ng mas marami pang breed ng hayop na mabubuhay sa bagong gagawing mundo ng ating Panginoon pagka ginunaw na or nalunod na sa baha ang lahat ng mga kababayan at mga kakilala ni Noe na binalaan niya. So ayun, nung nangyari na, natupad na ni Noe at ng pamilya niya yung pinapagawa ng ating Panginoong Diyos, di ba? So pumasok na sila lahat sa arko or sa barko. Pagkatapos, ang nagsarado kasi ng pinto ng barko or ng arko na yun ay wala iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos lang din ang magdidesisyon kung kailan bubuksan or mabubuksan yung pinto na yun para pag nasa dry land na sila Noe, kumbaga doon na sila magpapanibagong simula ng panibagong mundo at kasama ang lahat ng klase ng hayop. So, 'di ba? Ngayon, kaya 'di ba parang sa atin, ayokong magkaroon ng regret na halimbawa, pag halimbawa bigla na tayong kinuha ng ating Panginoong Yesus para isama sa kaharian niya sa langit at syempre malalaman natin yun kapag nangyari na talaga sa mismong moment. Ayokong magkaroon ng regret na may makikita akong mga kakilala ko, kamag-anak, kapamilya na sasabihin, hala, bakit di mo sinabi sa amin na yan pala ang paraan or daan para maligtas kami, di ba? Yung para kagaya ng mga kaibigan ni Noe, wag na maging matigas ang ulo natin. Wag na tayong yung hindi maniniwala kasi wala namang mawawala sa atin, di ba? Kung maniniwala tayo na ang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos ang makakapagligtas sa atin. Walang mawawala sa atin, di ba? Kung sakaling, yun nga, di ba, we're safety. Kung sakaling any moment man, mawala tayo dito sa mundo dahil kunin tayo ng Diyos or mamatay tayo dahil syempre sa hindi natin inaasahang mga pangyari, di ba? Yung wala tayong magiging regret na, ay, I'm safety. Tinanggap ko na ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. At kapag tinanong ako ng kahit sino kung mamatay man ako ngayon, ay ready na ba ako na makaharap ang Diyos? Syempre, masasabi natin, we're all secured. Kasi nga, tinanggap na natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay at sa ating isip at puso, di ba? So, we are secured. Yun nga yung kagaya sinasabi ko, pwede ka matulog na mahimbing na kahit dumating man ang ating Panginoong Yesus habang natutulog ka. Syempre, gigisingin ka na ng Diyos or magigising ka or bigla ka na lang kunin, di ba? Habang ikay natutulog. So, makakatulog ka na mahimbing. You are at peace because you are secured that you accepted our Lord Jesus as your Lord and Savior. Yun lang naman pinaka-safetyness natin na kumbaga, kaya ako, 'di ba, kahit sabihin mong pagod sa buong araw natin na pagtatrabaho dahil trabaho natin 'yan bilang katulong or domestic helper dito sa ibang bansa, 'di ba? Pero I thank God na ayan, kung kinabukasan ay hayaan pa rin niya ako na magising at ang mga mahal ko sa buhay. Salamat sa Diyos. Pero kung halimbawa at kinuha na tayo ng Diyos, magpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kung iisipin yun naman ang hinahangad ng bawat isa sa atin na kumbaga iiwanan na natin ang lahat dito at tayo ay mamumuhay na ng payapa at masaya at nagpupuri sa Diyos sa kanyang kaharian, di ba? So, yun yung mostly hinahangad ng bawat isa sa atin. Pero kung halimbawa man, ay ang gagawin ng Diyos ay magkakaroon ng panibagong time frame na naman na kung saan siguro wawakasan lang ang lahat ng kasamaan na meron dito sa mundo kagaya nung sa panahon ni Noe is maging ready tayo
sa mga magiging pagbabago na gagawin or papaganapin ng ating Diyos o hayaang mangyari sa atin or sa mundo man or sa bawat mga planeta. So, ipagkatiwala lang natin lahat sa ating Panginoong Diyos. So, sa kung ano man ang mga problema natin, hinahangad lang ng Diyos na tayo ay kausapin siya, makapag-fellowship sa Kanya. Sabihin natin na lahat ng laman ng ating puso, mabigat man ito or nakakapagpasaya sa atin, sakit man ito or problema, alam ng Diyos yan. At sabi nga, ay titignan kung tayo ba ay matibay at tumitibay na ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa una, kung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, sa pagtagal, habang tumatagal, mas binabago ka ng Diyos para maging glory to glory, na para maging mas pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, at mas nakalulugod sa paningin at harapan ng ating Panginoong Diyos. So, yan ang aking laging panawagan sa bawat isa sa atin. Walang mawawala sa atin kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Manapa or ang magiging bunga pa, magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan at safety at peace, because at any moment that God will get us, capture us, or rapture us, we are all safe and we will be reunited in our Lord in His kingdom or on His paradise. So, ayan, sa ating lahat po at tayo mag-end na sa panalangin. Sobrang overwhelmed ako sa ating sharing ng devotion ngayon. So, ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil alam namin na may kasiguraduhan kami, Panginoon, na mga tumanggap sa inyo, Panginoon, at hindi pinagsawalang bahala na tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At alam namin na sa kahit anong araw, Panginoon, ay nakahanda kami kung kami ay kukunin na ninyo at isasama sa inyong kaharian, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na mga hindi pa tumatanggap, Panginoon, na mabuksan ang kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Natanggapin ang inyong anak na si Jesus, Panginoon. Dahil walang mawawala sa kanila, Panginoon. Bagkus, magkakaroon pa sila ng buhay na walang hanggan, buhay na payapa sa kabila ng mga pagsubok at problema na pagdadaanan sa buhay, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na hinihintay niyo na kami, Panginoon, ang aming pagdating sa inyong kaharian, Panginoon. At we pray, Lord God, para alam namin ang pagbuhos ng inyong mga biyaya, Panginoon, kalakasan, protection, Panginoon, ay ibubuhos niyo sa amin, sa ng aming mga pamilya at mga mahal sa buhay at mga kakilala, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, na may maiwan sa kanila, Panginoon, bagkus nais namin, Panginoon, na makasama sila sa loob ng arko or sa loob ng inyong kaharian, Panginoon, na nagsasaya at pinupuri ang inyong dakilang pangalan. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless.